Since 2000 ako nag-start working sa Hanoi. Na-assign ako dito 2000. From then on, andito pa rin ako sa Hanoi. I am treated well by the Vietnamese. They work with us well, pero they still need guidance from us. Kaya siguro din kinuha kami ng kumpanya namin, mga Filipina, to guide them. Itong year na to, nagkaroon ako ng isang posisyon sa samahan ng mga Pinoy sa Hanoi. I am the Vice President. So from there, dahil meron kami mga meetings, maaari ko ipaabot sa kanila na kailangan nating magkaroon tayo ng trust sa ating pamahalaan. I'm thankful kasi dadalawin niya kami. Makita niya ang mga manggagawang nasa ibang bansa dito sa Hanoi. Maganda rin ang pagkakapunta niya dahil kailangan natin ng relasyon sa Vietnam. That's a positive outlook. Unang-una, napakarami ng Filipinos ang naandito sa Hanoi. So, yung magandang relasyon niya between the Vietnamese government and our president will really help us. Unang-una, yung paglagay sa magandang posisyon natin habang tayo wala sa Pilipinas. Kung maganda ang relasyon ng Vietnam and then our president, sa tingin ko, magiging okay kami dito mga Filipino sa Vietnam. Actually, I trust him well dahil I am hoping na meron tayong bagong pag-asa. Corruption is the one na talagang nakakapagpilay sa gobyerno natin. Meron siyang mga proyekto para sa mga pamilya, lalong-lalo na sa mga anak ng mga overseas workers. Sana maipagpatuloy yon, yung benefits na ibibigay niya sa mga anak ng overseas sa pag-aaral. Magkaisa-isa tayong Pilipino, nasa abroad man or outside of the Philippines or within the Philippines, na walang ibang makakatulong sa atin kundi tayo magkaisa. Magkaisa lang tayo. Mabuhay ang Pilipinas.